Ang lahat, ang tila patindi ng patindi, ang di umano'y paninira ng ilang kawani ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga lider ng ibang bansa sa kakayahan ng Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Yun pa sa nilabas na balita, Office of the Vice President sa kanilang official Facebook account. Noong 2024, ilang mga leaders mula sa iba't ibang bansa ang bumisita sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at nakipag-usap kay Vice President Inday Sara Duterte. Noong Abril, nag-courtesy call sa pangalawang Pangulo ang Minister of Foreign Affairs ng Republic of Singapore na si His Excellency Dr. Vivian Balakrishnan. Pinag-usapan ng dalawang lider ang pagpapalakas sa relasyon at pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng edukasyon. Ikinagagalak din ng pangalawang Pangulo nang marinig mula sa kinatawan ng Singapore na pinapahalagahan ng kanilang bansa ang pagsisikap ng mga Pilipinong manggagawa. Buwan naman ng Agosto nang bumisita sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ang Deputy Prime Minister of Foreign Affairs and International Cooperation ng Kingdom of Cambodia na si His Excellency Sok Chenda Supia. Napagdiskusyonan ng dalawang lider ang pagpapaunlad ng relasyon ng dalawang bansa. Mainit din na tinanggap ni Vice President Inday Sara Duterte ang Deputy Prime Minister of Rural and Regional Development of Malaysia, His Excellency Dato Sri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Sa kanilang pagpupulong, binigyan din ng dalawang lider ang kahalagahan ng regional cooperation sa pagtugon sa mga hamon na dulot ng illegal drug trafficking, partikular na sa maritime nations. Nagpalitan din sila ng mga makabagong ideya tungkol sa technical, vocational education training. Binapahalagahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang pakikipag-ugnayan at patuloy na pagpapaunlad sa relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kaya noong Setyembre, mainit na tinanggap ng pangalawang Pangulo si French Republic Ambassador Marie Fontanelle sa naging pagbisita nito sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Tinalakay ng dalawa ang pagpapaunlad sa bilateral relation ng Pilipinas at France. Bumisita din ngayong taon sa pangalawang Pangulo ang kinatawan ng Republika ng Italia na si His Excellency Marco Clemente. Ikinatuwa naman ni Vice President Inday Sara ang ibinigay na libro ng kinatawan ng Italia bilang paggunita sa ika-75 na taon ng Philippine-Italy bilateral relations. Ipinagpapasalamat naman ng pangalawang Pangulo ang patuloy na suporta na binibigay ng France sa maraming Pilipino. Anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger. Sinabi, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. Eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Hindi magpipinger. Patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kompleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Nakala ko hindi kayo makikikooperate ngayon. Ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niluloko nyo kami. Mr. Finger, niluloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril.
Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At tas ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Okay? Alam mo, ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Di ba? Kasi, nailabas napicturan yung napicturan yung number nitong eroplano. So, mache-check. Alam, nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So, Republic of the Philippines. So, ibig sabihin, hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino. Na sinabi ninyo, hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga na iba, liloloko tayo ng gobyernong ito. Baka nga hindi pa nila inamin yan. Kung hindi lang napicturan itong eroplano. Kung hindi lang napicturan yung number. Kung hindi napicturan yung flight number ba ang tawag doon? Kaya lang nawalan sila Mabubuking na naman sila na nagsinungaling. So napilitan silang umamin. But still, bakit natin to ginagawa sa Pilipinas? Ganyan na ba kayo ka-insecure talaga sa mga Duterte? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang babae? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang matanda? Kaya ipapadala nyo doon? Dahil alam nyo, hindi tatagumpay ang impeachment. Alam mo, nagagaya na to si Marcos sa tatay niyan talaga. Ang lupit. pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad. Ito, walang kwentang vlogger tong anima. Di ba? Nawalan ka ngayon. Ngayon, nasa ng paninindigan mo, Claire? Kung hindi mo matawag na fake news yung presidente mo. Ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Pag hiningi ang assistance, dapat kumpleto. Tayo pa ang naggastos. Ano sabi? Hindi magli-lift ng finger? Hindi magpipinger si Marcos? Hindi makikipag-ugnayan? Hindi makikipag-usap? Anong tawag mo dyan, Claire? Hindi ba budol yun? Hindi, diretsong tanong. Hindi ba budol yun? Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment. Hindi yon. Kasi pwede nyo namang hindi minadali Di ba? Pwede nyo namang ipagpabukas. Hindi kailangan ng jet plane. Hindi na, umuwi ba si Marcos, si PRRD dito naka-private jet? Hindi naman kailangan ng ganun. Pwede nyo namang inantay sana yung desisyon ng korte, tapos, ibinuk nyo na lang. Nakamura pa kayo, hindi gumastos ang gobyerno. Hindi naman pasosyal si Tatay Digong Di ba? Alam mo, ako sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin pa ni Tatay Digong na pinauwi nyo muna siya, inantay ang desisyon ng korte, pinag-impake nyo siya ng mga gamit niya, kahit na isakay nyo siya sa commercial plane. Kesa naman naka-private jet, nilabag naman ninyo ang kanyang karapatang pantao ni hindi nyo pinauwi yung matanda, diretso yung flight. Alam nyo bang delikado sa matanda yung flight? Ni hindi nga nagpupunta ng West yan Delikado na sa edad niya dahil malayo na yung flight. Di ba? Alam nyo naman yan sa may edad, delikado na po yan. Yung ganyang kalayo. Sabihin ninyo, minadali nyo. Kasi wala kayong plano antayin ang desisyon ng korte. Kasi gusto ninyo, si Marcos lang ang magdi-design. Yan ang totoo. Huwag niyong sabihin na kung ano-ano sinasabi.